A blessed Saturday morning po sa inyong lahat, sa lahat po ng aming mga followers in the digital media po, and sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa bawat sulok ng mundo. Ako po ang inyong makakasama ngayong umaga sa ating morning tilaok. Walang iba po kundi Sister Claire Duguna. But before we start in today's meditation ng salita ng ating Lord, let us offer po ang araw na ito sa ating Panginoon in prayer. Lord Jesus, marami pong salamat sa patuloy na habag at awa na aming nararamdaman mula sa iyo. Lord, yung magising kami ngayong umaga, panibagong araw, Lord, yung maranasan namin is an evidence of your mercy and your grace sa bawat nilikha mo, Panginoon. Today, God, we want to experience you once again sa pag-aaral ng salita mo ngayong umaga. Patuloy na ikaw ang mangusap, ikaw yung marinig namin, Lord God. And as we hear your words, Lord, convict us, maging receptive kami, maging repentant enough para, Lord, malaya kang makakilos sa aming buhay at malaya mong magawa, Lord, yung nais mo para sa amin, bawat isa sa amin. Lord, saan man sila patungo ngayon, pero they are giving their time na manood ng tilaok. Patuloy na ikaw pong mag-ingat sa aking mga kapatid ngayon, Lord. Marami pong salamat in Jesus' name. Amen and amen. So our focused verse po for today will be coming from 1 Peter chapter 2 verse 16. I will be reading this po in English Standard Version. Ang sabi po diyan, sabayan niyo po akong basahin. So live as people who are free, not using your freedom as a cover up for evil, but living as servants of God. So I entitled this morning message po na Freed to Serve. Pinalaya para magsilbi. So kung mapapansin niyo po, if nagsumusubaybay kayo sa ating page, yung pinaka-focus po ng prayer natin ngayon, na pinaka-topic po, was all about set free to live free. Ang ganda po pakinggan, no? Pero bago po tayo mag-umpisa, para ma-open lang po yung ating isip ngayon, ano ba yung context ng ating pag-uusapan, pwede po ba natin ma-identify muna? Actually, natanong ko na din po ito when we gathered in prayer meeting last Wednesday. Sabi ko, ano ba yung tsura ng isang taong malaya sa hindi? So for me, simple lang, hindi siya nakakulong sa rehas, no, hindi siya preso, wala siyang busal, wala siyang piring, at lalong wala siyang tanikala. So, kita po ninyo, makikita na natin agad sino yung malaya. At ang sarap po, no, maging malaya, tama po ba? Pero when did we receive that kind of freedom? So, that freedom we received was when Jesus Christ died on the cross, when He suffered death and resurrection, tama po. When Jesus purchased our freedom at the cross. Hindi natin yun binili, hindi natin yun na-earn, but it was a gift of grace from our Lord Jesus. Kaya nga sabi sa Galatians 5:1, for freedom Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery, which means slavery ng mundo. So, kailan pa tayo nagkakaroon ng freedom? Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, sabi sa 2 Corinthians 3:17. So, the Holy Spirit enable us to walk in freedom daily. So, kanina natin matatagpuan yung true freedom, mga kapatid, based dun sa mga verses na nabasa natin. Our true freedom was found in Christ. Yung totoong kalayaan, hindi nakikita sa nagagawa mo lahat ng bagay, kaya mong bilhin ng lahat, kaya mong gawin ng lahat. Pero tandaan natin na yung true freedom was found only in Christ. It is a Christian liberty na kung saan we are freed not to sin, but we are freedom not to sin, mga kapatid. So, for me, yung freedom na galing sa Panginoon, hindi to ay kalayaan mula sa sistema ng mundo. Pero paano dapat natin gamitin yung freedom, yung liberty na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos sa cross, based sa kung ano yung sinabi at paalala ni Apostle Peter sa ating verse ngayon. So freedom na meron tayo ngayon must not be abused.
Yung liberty na binigkalob sa atin ng Panginoon, yung freedom to choose our free will, hindi dapat yun maging lisensya para gawin natin yung mga bagay na hindi na kaaya-aya sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, or just to satisfy our selfish desires. Hindi tayo pinahintulutan ng Lord na maging malaya para lang mag-cover up, sabi nga ni Apostle Peter, i-cover up yung mga evil, which is implies deceit o pandaraya. Yung freedom na minisuse para lang sa personal gain, para i-justify yung mga unrighteous behavior natin, no. Sabi ko nga po kanina, freedom sa sistema ng mundo. So use your freedom para hindi ka ilayo sa kanaisan ng Diyos, but for you to stay closer to Him. Yun yung totoong freedom. So what's the life application of this? Check your motives, kapatid. Are you using your freedom ngayon para i-glorify ang Diyos na siyang nagbigay nito mismo sa iyo, which is siya din dapat yung makinabang? Or are you using it as an excuse para sa mga behavior mo na hindi na kanais-nais? So, ikaw lang naman talaga yung nasa-satisfy. Pangalawa, use our freedom as a call to serve. No, freedom calls us to serve. Ang sabi ni Apostle Peter kanina, use your freedom not as a cover-up, but living as a servant of God. Yes, malaya tayo, but still we are servants of God. Kumbaga, slave tayo sa mabuting gawa ng ating Panginoong Diyos. And the best example of being a servant, kapatid, was Jesus itself. Pinakita niya yon, ni-remove niya yung title na meron siya. Ganun din yung gawin natin. Let us remove any entitlement na meron tayo dito sa mundo. Yun kasi yung sakit karamihan ng tao. They are being so entitled a lot sa kung ano yung meron sila na hindi nila kayang mag-humble down at mag-serve sa iba. But let's go back. Kung ang Diyos, bumaba siya mula sa langit, not just to be served, but to serve yung mga taong nilikha niya at minahal niya. Let us clothe yung freedom mula sa ating Panginoong Diyos that will lead us to humility in service, no, not in pride, or para magrebelde tayo sa Kanya. So, look for ways on how we can help. Umpisa dyan sa pamilya mo, sa church na kinabibilangan mo, sa campus na gusto mong i-restore para kay Lord, sa community, sa workplace na gusto mong iligtas ng Panginoon. Be generous with your time and resources. That's the true use of freedom, kapatid. So, pangatlo, living honorably before others. Unang-una sa Panginoong Diyos yung conduct natin should reflect Christ. Yung totoong pinalayan ng Lord, nakikita yung reflection ng ating Panginoong Diyos, especially sa mundong ito na nanonood lang sa atin. So, when we honor God by living upright, no, that serve others, na kung saan pinopoint natin yung mga tao papunta sa Kanya. When we point people papunta sa Panginoong Diyos, on that way, tinuturuan din natin sila na makabalik at magamit yung freedom na mula sa Panginoong Diyos in a right manner, mga kapatid. So, honor God publicly and privately. Your actions at work, even on online, or in your home, no, reflect who you serve. Kung sino talaga yung pinaglilingkuran mo, kung kanino ka ba talaga natatakot, kanino ka ba talaga nagpapasakop. So, use your freedom by choosing integrity, kindness, grace, over convenience or retaliation. Yun po kasi ang tao, pag hindi na pagbibigyan o hindi siya parang feel niya, hindi siya nagiging malaya na gawin yung gusto niya, nagre-retaliate. That results para magkasala ulit, para gumawa ng bagay na hindi nagiging honorable sa Panginoong Diyos. And to conclude, mga kapatid, yung freedom na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos should live best when we daily surrendered to His will. Sabi mo, Sister Claire, malaya ako, pero bakit sinasabi mong isurrender ko ang sarili ko sa Panginoon? Dahil yun yung nais ng ating Panginoong Diyos. Binigyan kanya ng freedom to choose, binigyan kanya ng free will to choose, but there is always a consequence sa lahat ng bagay na ginagawa natin. So use your freedom wisely, at yan nga din yung prayer focus natin ngayon
So, ask the Holy Spirit to guide you sa choices mo. A life that honors God. At yun yung question ko po ngayon sa'yo. Upon hearing those key points na meron tayo ngayon, saan mo ginagamit yung freedom na galing sa Panginoong Diyos? At sino ngayon ang nakikinabang ng kalayaan na binigay niya sa'yo? Are you using your freedom para magwalwal, magpakawala, at para maging malayo sa Panginoong Diyos kung saan-saan gawin yung nais na pwedeng ikasira ng buhay na ibinigay niya sa'yo? Let's reflect on it, mga kapatid. Submit to God daily. That is the true freedom na mula sa ating Panginoong Diyos. And as we pray to use our liberty wisely, serving others, and living honorably for Him. And as we pray also for the lost, that God moves mightily in their hearts, and sa mga discouraged, bringing them comfort and conviction toward repentance and faith. Pray with me, mga kapatid. Lord Jesus, thank you so much sa freedom na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Kalayaan hindi para magkasala ulit, kundi kalayaan mula sa paggawa ng kasalanan, Panginoon. Lord, thank you for paying our freedom, for purchasing it on the cross. And Lord, sabi mo nga, where your spirit is, there is always liberty, Panginoon. Liberty sa sistema ng mundo, liberty sa selfish desire lang. That's the true freedom from you, O God, na dapat namin gamitin wisely sa tama. And Lord, masasabi lang na nagagamit na namin ito sa tama kung Lord, ikaw yung na-honor. If nasiserve namin ikaw at yung people mo, pointing them back to you, Lord God. Hindi para lisensya na isatisfy lang yung sarili namin for our personal gain. But Lord, to use it wisely para, Lord, sa expansion ng kingdom mo. Gamitin yung kalayaan namin para i-reach out ang maraming tao. Hindi para i-cover up ang evil, Panginoon, but living as your servant, Lord Jesus. Lord, tulungan mo din kami, Panginoon, na abutin yung lost and discouraged ngayon. Na Lord, through us, magamit din nila yung freedom na binigay mo sa kanila, calling them for repentance, Panginoon, and magkaroon ng faith sa iyo, Lord God. Lord, sobra nang nami-misuse yung freedom. Lord, bigyan naman namin ng hustisya, yung totoong kalayaan na binigay mo sa amin. Na Lord, ang makinabang talaga nito ay ang nagbigay din sa amin, Panginoong Diyos. Hindi, Lord, lisensya para lang magwalwal kami. Gawin namin yung mga bagay na kami lang yung nasasatisfy, Panginoong Diyos, pero nasisira na pala ang aming buhay. Lord, allow us to experience that kind of freedom once again by living, Lord, sa kalooban mo at sa kagustuhan ng banal na Espiritu Santo mo sa aming mga buhay, O God. And Lord, part din ng aming prayer ngayon is our prayer request from your men of God, Lord, from Reverend Frank Tameta and ang kanyang wife na si Pastor Luz Biminda, Lord, na ma-approve po yung visa nila sa USA at sabay po silang makaalis this October, O God. And Lord, yung alis na yan is also a work for ministry, Panginoong Diyos. And Lord, ma-fulfill yung kalooban mo sa travel na yan, O God. And Lord, patuloy na favor mo, ipagkaloob mo kay Reverend Frank and Pastor Luz. Alam po yung labor nila sa gawain mo, Panginoon. And Lord, at yung lakad na yan is to expand your kingdom, matulungan yung mga anak mo sa US, Panginoong Diyos. Lord, gamitin mo yung tamang tao, yung mag-aasikaso sa kanila, Lord God, Jesus, na maging daluyan ng favor na nagmumula sa iyo na ma-approve po completely yung visa nila the soonest, Panginoon. And Lord, we pray for your nation, for your chosen nation, Israel, O God, na Lord, dalangin namin ma-carry out yung plan mo sa bansang Israel. Carry out your promise mo sa kanila way back 2,000 years ago, God. Na Lord, yung pangako mo that you will bless who blessed Israel, you will curse who fight against Israel. At yun din yung gawin mo sa kanila ngayon, Panginoon. Patuloy na kalooban mo ang masunod, O God. And Lord, patuloy na yung plano mo,
yung mangyari, Panginoon. That Lord, greater is your plan for them. Tulungan mo sila na sa sitwasyon nila ngayon, Lord, ito yung mas magbuklod sa kanila in unity, in togetherness, Lord, in worshiping you, in serving you, Panginoong Diyos, at mag-go back sa original design mo sa kanila, Panginoon. And Lord, ganun din sa bansang Pilipinas, manguna ka, patuloy na ikaw yung patuloy na maging sentro, maging Diyos ng lahat ng mga leaders na naitalaga, Panginoon, sa aming bansa ngayon. Patuloy na mag-lead sa people mo para sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Lord, wag gamitin, Lord, yung freedom, yung authority na binigay mo sa kanila, ma-misuse ito para sa self-satisfaction lamang. But Lord, patuloy na ikaw ang mag-expose kung sino man yung nagmi-misuse ng power. Patuloy na ikaw ang kalooban mo ang mangyari sa kanila. At Lord, sa lahat ng naabot ng salita mo ngayon at nag-share ng salita mo ngayon, oh God, bless them, oh Lord, and patuloy na pag-iingat. And we plead for your blood. We apply your blood, Jesus, sa aming mga buhay. Marami pong salamat. To you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen. Kapatid, paalala, use your freedom para mag-serve for God and sa kanyang people. God bless you all.